kailangan mag-akma yung itsura mo sa pagharap mo doon sa immigration officer based doon sa passport mo. Kasi nga, kapag dadaan ka ng immigration, guys, is titingnan nila yung passport mo, tapos titingnan nila yung mukha mo. Kung magmamatch ba, paano kung hindi match? So, syempre para sa kanila, mismatch identity na yung magiging grounds mo doon. Kasi, paano sila makakasiguro na ikaw yung nasa passport, tapos ibang-iba ka din sa physical appearance mo? In this channel, I'm sharing about my life here in Germany, my travel vlogs, product reviews, DIY visa application, online documents assistance, and helpful tips to avoid Philippine airport upload issue. Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba yung nangyari dito sa isang sikat na TikTok content creator, kung bakit nga ba siya na-denied sa Dubai International Airport. Ano-ano nga ba yung mga grounds na ginawa niya? Bakit humantong siya sa pagka-denied of entry at naban pa po siya sa Dubai International Airport. So, since nga na nakapag-travel na ako sa dalawang Middle East country, which is pag sinabi nating Middle East country, is Muslim country po siya. So, galing na po ako ng Qatar at twice na po akong nakapasok ng Dubai. So, in this video, isi-share ko po sa inyo yung personal experience ko sa kanilang airport, especially po kapag dadaan ka ng immigration officer sa interview nila bago ka nila palabasin ng airport at bago ka makatungtong ng bansa nila. Before I start on this video, if you are new here on my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you won't miss any of my new uploads video. So, ayun na nga guys, mag-start tayo kung bakit nga ba siya humantong sa pagkaban sa Dubai Airport. Ano-ano nga ba yung nasilip na grounds ng immigration officer? Bakit siya denied of entry? So, since nga dito sa aking YouTube channel guys, nagsishare ako ng mga upload issue and tips sa Philippine immigration para matulungan ko rin yung aking mga kababayan sa mga wala pang idea at para dun sa mga first time traveler na lalabas ng Philippines papuntang ibang bansa. So, in this video guys, not to brag this content creator or doon sa mga kasamahan niya, but to share with you my personal experience para matulungan kayo at magkaroon kayo ng idea kung ano-ano nga ba yung mga dapat nyong gawin at hindi dapat gawin kapag nasa ibang bansa po tayo. Guys, for clarification lang po tayo, itong content creator na to na na-denied of entry sa Dubai Airport po ay hindi po siya na-upload kasi ang daming mga lumalabas sa mga social media ngayon na na-upload daw siya, ganon. So, i-clarify ko lang sa inyo guys na ang upload po ay magkaiba sa denied of entry. Pag sinabi pong upload, ibig sabihin from Philippine immigration pa lang po, hinarang na po siya doon ng immigration officer. Yun po ang tawag na upload. Kumbaga, hindi po siya pinayagan ng Philippine immigration na makapasok sa eroplano papunta doon sa bansang pupuntahan niya. Yun po ang ibig sabihin ng upload. So, since nga po itong content creator na to is hindi po siya pinayagan nung bansang pupuntahan niya doon pa lang sa immigration. So, ang tawag po doon is denied of entry. Kasi nga, nandun na po siya sa bansang pupuntahan niya kung saan po siya magta-travel. So, yun po yung difference niya. Upload is from Philippines immigration pa lang. Doon pa lang i-upload ka na ng immigration officer. So, ayun nga guys, kasi ang daming mga nagkalat sa social media ngayon na ang daming spekulasyon sa reason kung bakit nga ba siya na-upload. So, itong content creator na to guys, si Pukirat is kilala po siyang TikTok content creator and doon ko lang din naman siya nakilala sa TikTok kasi nga I'm a TikTok user and
yun, marami na rin siyang mga naging past issue na nag-trending, kaya dun ko siya nakilala. And eto ngayon, yung issue niya sa Dubai Airport na nag-trending na naman. So, kaya ko siya ginawa ng content ngayon para ma-share ko rin sa inyo kung ano nga ba yung possible reason at grounds kung bakit siya denied of entry ng Emirati Immigration Officer. So first guys, yung unang mga lumabas sa social media na reason daw kung bakit siya na-upload is dahil daw sa physical appearance niya. So since nga si Pukerat ay transgender siya guys, is kung manamit siya is pambabae, and then naka-false eyelashes siya nung time na nag-travel siya sa Dubai, and then naka-nail extension, as in pack na pack yung kanyang makeup at that time. So yun yung unang lumabas na reason kung bakit siya na-denied of entry. And then second reason na inilabas mismo nitong content creator na si Pukerat is, ang sabi niya doon, kasi nga from immigration guys ng Dubai, dinala siya sa isang room to interview. So yun yung nangyari sa kanya, kasi nga guys, pag once na nasa immigration na kayo at mayroon confusion yung yung immigration officer sa inyo, dadalhin nila kayo sa interview room, ang tawag doon. Doon nila kayo tatanungin ng mga personal things. And then, based sa statement ni Pukerat, ang reason daw kung bakit siya i-denied is dahil daw hindi daw nagtutugma yung itsura niya sa passport at yung itsura niya doon sa personal appearance niya sa mismong immigration na, at kasi nga nakapambabae outfit siya, so mahaba yung hair niya, so yun nga, hindi nga nagmamatch. So yun yung nilabas niyang statement after kumalat yung mga reason sa social media kung ano nga ba yung dahilan bakit siya na-denied. And then, yung third guys na lumabas na statement is galing po ito doon sa CEO, brand owner na kasama niya na gumastos daw po ng buong travel ni Pukerat. Is, ang sabi niya po doon sa statement niya, kaya daw po na-denied si Pukerat dahil paglapag pa lang daw po ng airport is sobrang ingay niya doon sa Dubai Airport, and nagtakaw attention yun sa ibang mga tao doon. Guys, kung hindi pa kayo nakakarating sa Dubai Airport, napakalaki po ng Dubai Airport. From airplane, kailangan nyo pang sumakay ng train papunta doon mismo sa main airport nila. Ganun po kalaki ang Dubai Airport. To be honest, twice na ako nakarating ng Dubai. Twice na din po ako naligaw kung saan ko hahanapin yung immigration. So, ganun po kalaki yung Dubai kung wala kayong idea. And to think na yung ginawa ni Pukerat is na nagtakaw, kumbaga attention siya, agaw attention siya sa ibang mga turista doon na pumapasok. Sobrang daming tao sa Dubai Airport guys. And para mag-ingay ka sa Dubai Airport is sobrang napaka-unrespectful po yun sa country na yun. Especially yung Dubai po is Muslim country. So, alam mo yun, sobrang napaka-stricto po nila pagdating sa attitude ng mga papasok sa bansa nila. And number 2 pa na sinabi doon ng CEO na itong si Pukerat daw ay nag-CR po siya sa CR ng pambabae. So, it's a red flag din po yun. Kasi nga po, identity niya is male, tapos nag-CR siya sa CR ng pambabae. Kung wala kayong idea guys, sa Muslim country po kasi, especially sa Dubai, open country na po kasi ang Dubai. Pero it doesn't mean na yung ginagawa po natin sa Pilipinas is pwede na natin gawin sa ibang country. It's a big no po yun. Wag po natin gagawin yun kasi nga po, bawat country may iba-iba po tayong rules. Okay? So, especially Muslim country, sobrang higpit po nila yan. Ako na nagsasabi, napakahigpit po ng Muslim country. Kahit sabihin mong open country ang Dubai, sobrang higpit nila. Okay, bibigyan ko kayo ng example guys. Nung time na nag-travel ako sa Qatar, year 2016,
Sabi ko sa'yo, first time kong lumapag ng airport nila, guys. And syempre, may idea naman na ako sa Muslim country. Makakakita talaga ako ng mga nakaabaya. Yung alam mo yun, Muslim outfit. Kasi yun yung dress code nila eh. So, pag pasok ko sa airport nila, guys, as in lahat ng mga babae talaga na napansin ko doon. Lahat talaga sila nakaabaya. Yung mata lang yung makikita mo. So, ganun sila ka-stricto. Kasi nga ang Qatar at that time, hindi pa po open country. What more, sa Dubai, na open country, napakarami ng mga foreigners doon, guys, sa Dubai. And hindi lang mga Pilipino, mga American, European, mga iba't ibang country ma-experience yun sa Dubai. So, since nga na open country na po ang Dubai. Guys, based on my research, okay, babasahin ko sa inyo yung na-research kong grounds kung bakit ko nasabing lahat ng information na dahilan ng pagka-denied of entry ni Pukirat sa Dubai Airport is lahat yun reasonable na pinagbasihan ng Emirati Immigration Officer. So, itong babasahin ko sa inyo, guys, is ito yung common grounds ng mga immigration na pwede nilang maging dahilan para i-denied of entry ka. So, number 1 doon, guys, is misrepresentation. Providing false information or withholding information during the interview of the immigration. So, yun yung sinasabi ni Pukirat na hindi nga nagtugma yung identity niya sa passport based on personal appearance niya. Kasi nga naman, guys, Muslim country yon. And to be honest, kung ano yung identity mo sa passport, make sure lang na respect your identity on passport. Hindi ko, kumbaga parang sinasabing porque transgender ka, ganun-ganyan. No, I support the LGBTQ. So, I respect their identity when it comes sa pagiging LGBTQ. But, kailangan po natin na ilugar din po natin yun. Kumbaga sa atin sa Pilipinas is sobrang open. Okay lang kahit anong gawin mo, kung anong ayos mo, walang magja-judge sa'yo. Pero guys, Muslim country, Dubai, sobrang napakahigpit po nila yan. To be honest, hindi naman po bawal sa Dubai yung transgender. Sa totoo lang, nung time po na nag-work ako sa Dubai, 1.5 years ako dyan, marami po akong mga kaibigan na transgender. Kapag may mga event kami, alam mo yung sobrang nag-outfit to the max talaga sila na parang pang Miss Universe, pak na pak yung makeup. Hindi pong bawal yun sa Dubai. But, syempre, wag naman pong sobrang lantaran na kailangan mo nang ipagkalandakan sa buong tao dun sa airport na you are a transgender. Uulitin ko, Muslim country po yun at hindi po yun Philippines na open lahat at meron tayong freedom. Kailangan po, ilugar din po natin yun kasi nga Muslim country is a very strict country and we need to follow their rules. Kasi po, yung attitude natin doon nakasalalay yung magiging resulta ng ating pagtira doon sa bansa or pag-travel natin doon sa bansa na yun. Pag once na nakitaan kayo ng ganong attitude na hindi nag-aakma sa rules and regulation nila, sa religion nila, pwede ka nilang i-deport anytime. May rights po sila. So, number 2 na nakikita kong grounds ni Pukirat is behavior at the border. So, yung airport po is yun yung border papasok ng Dubai. So, kailangan dumaan ka ng immigration officer for you to check na karapat dapat ka ba nilang papasukin sa bansa nila. And ang sabi dyan is arriving intoxicated or being belligerent at the border can negatively impact your entry. So, tama po yung sinabi ng CEO na naglabas ng statement na reason kung bakit na denied of entry si Pukirat. Alam nyo ba guys, to be honest, for me, yung number 1 grounds kasi doon na misrepresentation about doon sa passport niya and yung personal identity niya, to be honest, pwede pang mapakiusapan yung Emirati Immigration Officer at that time. Pwede yun masolusyonan, to be honest. Kasi mababait naman po yung mga, yung mga Muslim.
especially dyan sa immigration officer na dadaan ka sa Dubai, mababait po sila, nakakausap po sila ng maayos. Kung tutuusin, pwede niyang pakiusapan yung immigration officer dun sa Dubai na he can remove the makeup, tatali niya yung buhok niya para lang ba mag-match doon yung identity niya doon sa passport. Pwede yon. Kasi nga, hindi naman po bawal sa Dubai yung pagiging transgender. So, Middle East, Muslim country, pag sinabi mong Muslim country, sensitive sila, stricto sila. Kaya, kailangan maging wise tayo, maging mapanuri tayo, mag-research kung hindi kayo sure, yun yung number 1 na gagawin nyo para sa mga first-time traveler. Mag-research kayo. Kasi tayo naman, di ba, pag first time mo napupunta sa bansang yon as a tourist, syempre magre-research ka kung saan ba magandang pumunta, ano ba yung mga tourist destination dun sa bansang yon. Di ba nagre-research tayo ng ganun? Hindi naman tayo yung basta lang pupunta dun para lang mag-travel. Nagre-research tayo. But kailangan isama din natin sa research natin kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin, especially Muslim country. Ano nga ba yung mga proper dress code nila na kailangan mong sundin kapag nandoon ka na. So, napaka-importante yun guys. For me na nakakapag-travel na sa iba't ibang bansa. Kasi right now guys, andito ako ngayon sa Europe and nakapag-travel na rin ako sa ibang Europe country and galing na rin ako ng Middle East, ng Asia. Lahat po ng mga bansang yan ay may kanya-kanyang rules and kailangan po nating sundin yung mga rules nila kung ayaw mong maban sa bansa nila. So anyway guys, I hope na this video is nakatulong sa inyo, especially dun sa mga magta-travel going to Dubai, first time travelers. So research kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat suotin, especially sa Muslim country. Kailangan natin sumunod sa proper outfit or dress code nila para, alam mo yon, iwas issue pagdating sa bansang pupuntahan natin. And I hope na natulungan kayo ng video na to. And my advice is, please, kailangan mag-behave po tayo sa mga bansang pupuntahan natin. Lalong-lalo na po is foreigner po tayo sa kanila. Kasi anytime po, pwede nila tayong palayasin sa bansa nila. Kaya kailangan maging be careful tayo sa mga kilos natin and kailangan po research talaga bago tayo pumunta sa bansa nila. Kasi nga, yun po, hindi natin pwedeng i-reason out na sikat ako, famous ako, celebrity ako, I am an influencer. Hindi natin yan pwedeng i-reason out sa immigration, guys. Wala silang pakialam sa ganyang reason mo na kailangan kanilang exempted sa pagpasok sa bansa nila. And ayun lang guys, I hope na nakatulong sa inyo tong video na to. And thank you for watching and see you on my next video. Bye!